Pang isang malupet, mga kahombre. Sabihin ko Ano yan? to sa inyo. Oy, shoutouts kay MG ah. Kami ni MG is very okay na kami. Pero yung mga detalye niyan, yung mga juicy details niyan, kung paano kami nag-arrive dito is talagang something you should wait for. Pero hingi ako ng tawad sa inyo kasi medyo matagal pa yan kasi nga meron pang mga kailangang planchahin. Pero kino-confirm ko, we are very okay ni MG. Now, back to the show. Kasi ang tagal ko na hindi na nagmamangusin content. And palagay ko wala na yung palagay ko lang naman wala na yung interview. It's not gonna happen. I mean, si Chis Escudero na yung huli kong in-interview. Bababa ako. Hindi, joke lang yan. Pero malabo na yan. Anyway, papakinggan natin si MG. Naalala niyo ho ba yung kaso ni Norman dun sa about sa uniform, Okay. di ba? Okay, so shoutouts din kay Food Genius. Mamaya, bali tatlong perspective yung kukunin natin. Kay MG, kay Yulin, at saka itong kay Food Genius. Ito, naalala niyo yan. Hindi, wala pa ito. Nakakamiss lang. Yan. So, ano yun na? Nakakamiss lang. Yan yung simula nung kalbaryo niya kay Yusek, hindi siya Yusek, na kay Chief Napolcom Head Attorney Kalinisan, di ba? So, balik tayo kay MG. Sabi nito, Jefferson Ranches, Bon Pomeridjo, Boss MG. Hindi na Pomeridjo dito ha, gabi na, Bonasera na. Dyan Italiano. sa Italia, Bon Spaghetting pababa ng pababa. Ay. Pomeridjo pa, sa bagay. Anyway, mga kahobro ko, naalala nyo yung sa uniform, di ba? Okay. Press 1 kung naalala nyo yung sa uniform. Press 1. Press 1. Naalala nyo ba yung sa uniform ng pulis? Ha? Ganito kasi yan. Ayan, naalala nyo. Now, mga kahombre ko, haka-haka lang to ha. Hindi naman ako sure. Wala naman ako connection sa Napolcom. Wala akong idea sa mga ganyan. Pero naririnig ko lang, no? Na kesyo, kahapon din daw po yung hearing niya doon. Oh my God. pwede niyang pa-reschedule yun actually. Kung yung abogado mo, may conflict kayo, pwede niyang pa-reschedule yun 3 days, 4 days from the date itself. Pero usually kasi pag nakatanggap ka ng subpoena, nandun na yung setting dates, okay? So, bago mag-explain si MG, explain ko lang sa inyo yung proseso nito teka, sana nandito yung ballpen ko? Paint. Okay. Pag wala, edi yari. wala na yung ballpen ko. Anyway, dalawa yung setting dates noon, okay? Kunyari, today is, ang nakuha mo yung subpoena mo ngayon, today is June 8, di ba? So, usually yung subpoena na yun would have 2 setting dates for the preliminary investigation. 5th, 16th, pwedeng June 16 and 30th. 2 weeks apart yun usually. Okay, so ibig sabihin you have more pero kailangan mo nang ma-receive yung subpoena. That is why kailangan alam ng kalaban mo yung address mo, or better yet, kung hindi niya alam yung address mo, dapat may law firm ka na humahandle sa'yo. Like for example, sa amin ni MG. Si MG, kilala ko yung kanyang attorney, si Attorney Luna. And of course, kilala niya rin yung attorney ko, sila Attorney Rizal. So, lahat yun malalaman nyo in time. Pero magandang kwento yun. Pero dito kasi, dapat ganun din kay Manong Norms. Dapat meron siyang mga abogado, group of lawyers na nag-handle sa kanya. Normal lang dapat yun kung ganyan yung klase ng content mo. Anyway, tuloy. Siyempre, mga kahobre ko, hindi naman ho kayang hatiin ni Norman sa gitna ang kanyang katawan. Dapat nagpapareschedule siya. So, unfortunately, meron siyang natalo. Merong party doon na unfortunately hindi niya na-attendan. Okay. Sabi ni Mr. Calaver, FLM, oy, namimiss ka na niya, ha? Pero saan yung case? Kasi ang intindi ko, nasa preliminary investigation pa lang siya. Or nasa start pa lang. Pero pakinggan natin. Good PM, Boss MG. Shout out, press 1. Ay, nako, lupit mo, Mr. Cadaver. Si Mr. Cadaver. Ayun. So na, mga di ko alam kung sino to. Anyway, mga kahombre ko, merong isang hearing si Norman na hindi na-attendan kahapon. At definitely, hindi yung sa akin yon. Kasi nandun naman siya talaga kahapon sa hearing naming dalawa. Ngunit, ang pinakamalungkot na part, mga kahombre ko, hindi niya na-attendan ang preliminary investigation 2 niya. Ay, yari. Doon
sa CIDG. So, dapat kasi, pinareschedule ng lawyers ni Manong Norms yan. Yun dapat yung ginawa niya. So, ibig sabihin, nagko-corroborate yung story nito. Hindi nakapunta si Kulang sa hearing, okay? So, mabe-bench warrant ba dyan si Manong Norman? Ang sagot po, hindi. Pero, for submission na or for resolution na yung kaso niya, okay? Kung ano man yung sinampa ng Napolcom yata, kung naalala nyo, di ba Napolcom yung nagkaso sa kanya, submitted for resolution na yon. So kung ano yung reklamo niya, hindi niya, essentially, winave niya na yung rights niya to reply doon sa ano. Kasi karapatang pantao po kasi natin na yung mga akusasyon ay ating sagutin. Especially in the proper forum tulad ng korte, di ba? Kaya inakusahan si Manong Norms na siya po ay allegedly ay nagsuot ng damit pang pulis na ito na pinost po ni Manong Food Genius. Bakit ba ni Sir Food Genius, 'di ba? So dapat meron siyang reply diyan. Kaso hindi niya sinagot. Now, I will be fair kay Manong Norms kasi it's just part of a commentary na maging tingnan natin yung both sides. So, explain natin kung bakit hindi siya nakarating and explain din natin yung posibleng sagot doon sa tanong na yun. Okay? So, both speculation is true. It's just speculation. Hindi naman ng chumichismis lang tayo end of the day. Ngayon, bakit siya hindi arating dyan? Number one is baka kasi hindi pa niya nakukuha yung subpoena for this. Ibig sabihin hindi niya alam na meron siyang mga hearing dates doon sa case sa uniform, 'di ba? Baka kasi ganoon yung sitwasyon niya na hindi niya alam na siya ay kinasuhan ng CIDG. Ng Napolcom at kailangan niyang or ng CIDG. Sino ba? Hearing na sinampa ng sino ba nagsampa? CIDG or Napolcom? Anyway, basta yung sa sorry kung mali ako. So, pero ang point niyan dapat yung lawyers mo is magpa-reschedule. Yun lang yun eh. Yun lang yung isang yung isang anong tawag dito, yung isang remedy doon, magpa-reschedule. Pero kailangan yung lawyer mo has to enter his appearance doon sa piskalya ng saan ba to ginanap? Kung saan man piskalya yan sa dito, 'di ba? So kailangan mag-enter siya ng appearance na ako po si lawyer ni Manong Norman na nagre-represent sa kanya at kasalukuyan po siyang may hearing sa Parañaque kasi sinabi naman dito na meron silang hearing sa Parañaque. So dapat meron 'yan. Kaso at pinakita rin 'yan ni Food Genius dito, 'di ba? Parang pagod na si Manong Norman dito, nakatutulog na 'yan, 'di ba? So, pinakita niya na nandyan siya. So, kailangan ay sabihin ng lawyer na hindi po makaka-attend si Manong Norman ngayon, si Sir Francis Leo Marcos, aka Norman Mangusin, kasi po meron po siyang hearing sa Parañaque, di ba? Sabi dito ni Food Genius, hindi umattend si Norman sa isang kaso niya. Siguro akala niya online class na pwede mag-excuse, mahina po internet ko, Your Honor. Actually, pwede niyang naman sabihin may conflict sa schedule. And yung piskalya, karaniwan, okay lang sila mag-reset. Okay? Ang nangyayari sa amin yan, between me and MG, napakaraming reset ng mga cases namin. Inaabot ng ilang reset, ganyan, okay lang yun. Kasama yun sa due process dito sa Pilipinas. Pero ang nakakataka lang, yung pangalawang setting date, hindi niya na-attendan. Usually kasi ang umaasikaso na ng reschedule, karaniwan, yung nag-enter in appearance ng abogado mo. Gets nyo ba yon? Kasi hindi kasi pwedeng kahit sino na lang yung pumunta sa piskalya in your behalf. Dapat yung abogado mo yan, dapat bigay nyo na yung necessary documents na So ganun dapat ang galaw dyan. Pero hindi ko alam kung ano nangyayari kay Manong Norms. Now, pwede rin naman kasi dahil etong case na to, ito yung isang dyan. Pwede naman kasi na hindi naman kasi mataas yung niya, hindi kasi mataas yung bail dito, okay? So pwede i-submit na lang for resolution tapos mag-bail na lang after kasi yung bail naman kung hindi naman heinous crime yung ginawa mo, it's a matter of right, 'di ba? Eto hindi naman to heinous crime, quite literally mababa lang na kaso to. So
So pwede niyang gawin is wag na lang niyang submit for resolution na lang, hayaan niya na lang gumulong yung kaso, tapos mag-bail na lang. So isang diskarte yon na pwede mong gawin dito sa mga cases na to. Hindi ibig sabihin tapos na yung case, hindi pa rin. Meron pa rin siyang karapatan sumagot doon. Pag nasa korte na yung kaso, kailangan na lang a-attend siya. Kasi pag hindi siya umattend, mabebenchwaran siya, di ba? Ganun siya eh. Sana naintindihan nyo. Ako, I'm talking out of experience. Quite literally na experience ko na lahat to. Kaya kinakwento ko sa inyo kung paano siya gumagana. Literally na million na yung nagastos ko sa mga kasuhan na to. Pero sometimes you learn the hard way. Sana nga lang si Manong Norms pagka ewan ko kung malalagpasan niya tong mga to, good luck sa kanya. Anyway, tuloy natin kay MG. Well, laban sa CIDG. Hindi ko alam kung saan tong korte, mga kahombre, ngunit hindi niya naatin. At marami pa pong Parating. kaso na paparating sa kanya. Hayop. Alam nyo, mga kahombre ko, Ito siguro sa ano na lang kasi nasilip ko yung ibang cases ni Manong Norms and parang nasilip ko lang naman, parang okay. Kasi obviously it's it's public knowledge naman na nakakasuhan sila ni MG. Pero as someone na nagkakaso din, isipin nyo ako, ang dami ko nang nakitang ganyan, parang pero pag na lang siguro doon sa well, meron kaming niluluto para sa mga kahombre at mga kamatis at mga lods natin ngayon na nanonood sa atin. Antayin nyo lang. Darating tayo doon. Ang mahirap lang talaga is yung grabe rin kasi yung nangyari kay Manong Norms ngayon talaga. Sobra. Anyway, hindi na siya nakakapag-upload ngayon. Nakafocus na lang siya sa doon sa ginagawa niya kung ano man yun. Pero I wouldn't want to be him. Yun na lang yun. But sana maintindihan nyo at ma-appreciate nyo po yung yung kung paano gumagana yung justice system natin. Gumagana naman po yung justice system natin. Kaso nga lang talaga, medyo matrabaho talaga siya. And tingnan natin kung ano yung mga susunod na ganap dito between MG, FG, and then si Manong Norms. Pero ako, insofar as MG is concerned, kami okay na kami. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Sana na-enjoy nyo, gagawin mga lads.